Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina, mga singing queens po ang nag-opening number dito po sa Itbulaga, at alam nyo ba mga Kadabarkads, bumisita po ang mga Marines natin sa studio po ng TV5 Itbulaga para ito sa 75 anniversary po nila. At hindi lang po silang bumisita mga Kadabarkads sa Itbulaga, maging ang South Korean actor and model na si Bang Song-hoon nasa Itbulaga din po para mag-promote ng kanilang project. At sa mga nakakamiss po kay Queen Amber Torres dito po sa Itbulaga, meron po akong good news sa inyo dahil approved na po si Queen Amber para po yan sa kanyang project na may title na Airline. Inireveal po ng isang talent management na approved na si Queen Amber sa kanyang panibagong project. Kaya naman lubos po ang pasasalamat ni Queen Amber Torres. Sabi niya nga dito, "Thank you Sir Gerson, Procast family and Itbulaga family for my first TVC. Thank you Lord and Mama Mary. Thank you Ma'am Ate Ali. Thank you Ma'am Celine, Director. Sa lahat-lahat po, salamat sa lahat ng nakasama ko. Salamat po sa tiwalang binigay niyo po sa kakayahan ko." So, finally, meron pong first TV commercial si Queen Amber Torres. Samantalang pag-usapan naman natin itong malaking announcement po ni Jerome Cyrus Ibardome or clone po ni Elvis Presley. Sabi niya mga Kadabarkads, the Beach House Bar and Grill presents Pour for a Cause, a charity concert for the benefit of the fire victims of Kulayat Project 6, Quezon City. This venue is located in the heart of Marikina and near Santa Lucia East Grand Mall. For directions on how get there, please click on the Google Map link below. Ayan po yung link. The event is on September 26, 2025. Ingress starts at 7 p.m. and the show starts at 8 p.m. This is a limited seating event and is on a first come first serve basis. Your seat number depends on the ticket number. You will be getting example ticket number 018, seat 018, so grab your tickets early before they sell out soon. For ticket sale and inquiries, please visit our Facebook page. Ayan po yung link mga Kadabarkads. Kung gusto nyo pong bumili at makatulong sa mga nasunugan, i-message nyo lamang po itong account na nakapin po dito sa post ni Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa magiging venue po ng concert ni Jerome. Dito po yan sa Italy, Rome. Nakita ko kasi na ibinahagi po ito ng isang fan ni Jerome Ibardome mga Kadabarkads na nakatira po sa Rome, Italy. So ito po pala ay sa Auditorium Parco della Musician in Rome, Italy. And grabe lang, sobrang laki nito mga Kadabarkads. At meron pong capacity na 2,800 people ang pwedeng ma-accommodate ng venue na ito. So, ito po ipapakita ko po mismo sa inyo mga Kadabarkads yung iba't ibang anggulo ng magiging venue ng concert ni Elvis Presley. Grabe ang bongga po mga Kadabarkads, no? At pag nagkaroon po ng announcement, naku, i-grab nyo na po yung magiging offer ng ticket kung meron man pong babayaran mga Kadabarkads, kasi may chance po talaga kayo na malapitan at makapagpa-picture kayo kay Elvis Presley ng Pilipinas. Kaya ngayon pa lang, congratulations Jerome! Samantalang next topic naman tayo mga Kadabarkads, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagtanggap po ng trophy or awards ni Jerome Ibardome na siyang gaganapin po pala dito po yan sa Loews Hollywood Hotel sa November 22, the 24th Gawad America Award Night sa Los Angeles, California ito mga Kadabarkads, USA. Grabe lang mga Kadabarkads, no? Talagang pang international ng level netong si Jerome Ibardome. Sabi nga dito,
Gawad America Award pala ang award at trophy ng ating Elvis Presley at magnetic icon na si Jerome Cyrus Ibardome. At take note, ang awarding ay sa Loews Hollywood Hotel sa November 22, the 24th Gawad America Awards Night. Sobrang nakaka-proud naman, baka di ka na nila pauwiin at isali ka na sa AGT. Nasa Amerika pala ang award mo, wala dito sa Pinas. Sobrang nakakatawa lang ng puso na ibang bansa na recognize po ang isang Jerome Ibardome dahil sa kanyang angking taglay na talento. Kaya wala pala siyang nakuhang trophy mga Kadaver Cats, no? Dahil ang trophy pala niya ay nasa ibang bansa pa, nasa Los Angeles, California, USA. Grabe, 2 bansa pag nagkataong pinuntahan to ni Jerome para tanggapin niyo ang award niya. 2 bansa yung yayanigin niya, Rome, Italy, and Los Angeles, California, USA. Grabe ang 2 bansang yan mga Kadaver Cats. Hopefully ay tanggapin po ni Jerome yung pagkilala at gawad na binigay po sa kanya. Congratulations, Jerome Ibardome. Next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaver Cats, ang tungkol nga po dito sa guesting ni Pavarotti dito po sa PTV, programa po ng Rise and Shine Pilipinas. So nakakatuwa lang dahil talaga naman pong iba't iba yung pinagsasyay na ng ating The Clones. May guesting po sa TV program, 'di ba? Merong iba't ibang ganap yung mga clones natin na mula po sa Itbulaga. So nakakatuwa lang po mga Kadaver Cats dahil kahit magkakaiba sila ng tinatahak po na path, 'di ba? Talaga namang patuloy sila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Kaya abot-abot po ang aking pasasalamat dahil itong mga clones natin ay mas nakilala po at nabigyan ng tsansa na makilala ng mas maraming tao, 'di ba? Talagang hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, kilalang-kilala po sila. At meron nga po ako nabasa mga Kadaver Cats na maging si Serrano Baron Carl or clone po ni Pavarotti ay meron pong international show sa Italy. Sabi kasi ng isang netizen, "Congrats Serrano Baron Carl, may international show ka na ngayon, Italy, good luck." So I'm not sure kung ito ba ay yung tungkol sa magiging concert ni Jerome Ibardome kasama yung iba pang mga clones. Hopefully kasama po itong si Pavarotti kasi magaling din siya mga Kadaver Cats. Congrats agad sa ating mga clones. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin ang tungkol dito kay Maine Mendoza. Kasi kahapon at ngayong araw po sa live ng Itbulaga, wala pa rin po ang isang Maine Mendoza mga Kadaver Cats. Mayroong mga nagsasabi na siguro na stress ng sobra si Maine dahilan para ito ay magpahinga para po iwas stress lalo sa mundo ng social media. So possible na ganoon nga po mga Kadaver Cats kasi alam naman natin ang pinagdadaanan pong problema ni Maine Mendoza tungkol sa kanyang asawa na si Arjo at Taide. So anong say nyo dito mga Kadaver Cats? Please comment down below.